Hello Philippines! Perlas na silangan mabuhay. Kumusta po kayo? My name is Junel. Welcome sa Zay Channel. Magbibigay tayo ng reaksyon. Bakit nga daw po ba pilit kinokonek ang usaping korupsyon? Itong usapin sa flood control project at itong usapin ng mga diskaya ay bakit po pilit kinokonek sa mga Duterte? Halos pati ang lindol, pati ang baha, pati ang mga tidal wave and everything sunog ay sinisisi sa mga Duterte. Kung dati ang mga kabaklaan lamang ang kanilang sinisisi sa mga lindol na yan, bakit ngayon mga Duterte na? So syempre para sa mga diehard, para sa mga DDS na nagmamahal sa mga Duterte, ang ating mga kasamahan dyan, lalong-lalo na sa Davao City, syempre hindi ito maganda sa atin na halos kinokonek, inuugnay ang korupsyon, istorya ng korupsyon sa mga Duterte. Bakit? Duterte lang ba ang mga kurakot? Or bakit? May napatunayan kayo na mga kurakot ang mga Duterte? Ganon ba? At bakit nyo naman isisisi sa mga Duterte kung samantalang ang mga sangkot ngayon ay nasa administration ni PBBM? Hindi po ba nararapat na kay PBBM lang ang sisisihin dahil ang mga sangkot ngayon ay sa administration ni PBBM? Aba, bakit mga Duterte ang sisisihin? So para sa atin mga DDS, hindi po pwede yan. Hindi po pwedeng isisisi sa Duterte yan dahil ang Davao ay nananahimik. Dahil ang Davao ay maganda ang kanilang mga flood control project, nagagandahan ang kanilang mga boulevard, nagagandahan ang kanilang mga kalsada, mga project yan sa Davao, malilinis ang kanilang mga kalsada, walang mga spaghetti wires, malalawak, at free of floods. Ganun ba? So spare Davao sa usaping korupsyon dahil hindi totoo. Kung gusto nyo ng katibayan, pumunta kayo ng Davao at isasampal sa pagmumukha nyo yung mga sinasabi nyo dahil ang Davao City ay maunlad na probinsya. Kayo talaga, puro na lang kayo Duterte, puro na lang kayo paninira sa mga taga Davao at mga Duterte. Bakit hindi natin sisisihin si Martin Romualdez, si Saldico? Kung sabi naman ni Inday Sara noon pa na yung budget ng Pilipinas ay halos nandyan sa kanilang mga kamay. At mas lalo na ngayon, may sinasabi pa itong si Mr. Diskaya sa Senate na kung saan minention niya itong si Martin Romualdez at Saldico. Pero parang may pagbawi, mga kapatid. Mga loyalista naman, binawi, pero ang kanyang bawi 50-50 lang naman. Ang sabi niya, hindi naman daw po, wala naman daw po siyang personal na transaction sa dalawang ito. Only that, kaya na-mention niya si Martin at si Saldi kasi nga daw po pag may taong pumupunta sa kanya at naniningil ng bayad, ay mention ng taong ito ang pangalan ni Romualdez at Saldico na kailangan na yung project na ito, kailangan na ng bayad, ganito, ganyan. Or basta ganon, na-mention ang pangalan nila. Kung kaya, mention na rin ni Mr. Diskaya ang pangalan nila. Pero mga kapatid, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang labanan kasi ngayon, hindi lang ang pag-uusig kung sino ang kurakot, kung sino ang nambubuhaya sa pera ng gobyerno. Laban ng politiko po ito. Laban ng hindi lang dalawang magkabanggang giant sa politics ng Philippines. Marami sila. Pero ang halatang halata, ang panig doon kay Duterte at panig ng isa. Hindi lang po panig ito ni Marcos, kundi panig din ng kakamping noon pa. So mga kapatid, total naman nasa session ng parang session sa Senate at saka session sa House of Representatives na parang sila yung korte, sila ay nag-uusisa in aid of legislation na tinatawag. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kung meron tayong ibabato kay Juan de la Cruz, ang labanan dyan mga kapatid ay concrete evidences. Hindi po pwedeng laway-laway lang at mga sabi-sabi lang. Ay, nako, sa maniwala ka man o sa hindi. Dapat hindi tayo mema, ha? Hindi tayo mema ropa.
Mga kasama kong mga DDS, ako DDS din minsan, pero BBM din minsan, at saka kakamping din minsan, ganyan. Ang ibig kong sabihin, kung aling partido kayo, wag naman mema-mema lang, basta't may masabi lang. Kailangan, kung may na-mention itong taong ito, dapat may kaukulang ebidensya bago mo kampihan. Alam nga naman, kampihan nyo ang mga diskaya na halata namang may 40 luxury cars na saan nila kinukuha yun. Pero sa totoo lang, may nababasa akong mga komento, sabi, mas kakampihan pa nila ang mag-asawang diskaya kaysa kay Martin Romualdez. Parang ganun. So, opinion nyo yun, pero ngayon kasi, ngayon, hindi kahapon, hindi bukas, hindi magpakailanman, pero ngayon, kung kampihan nyo man ang mga diskaya, it's okay kasi entitled ka sa opinion nyo. Ang tandaan talaga natin, since na-mention pa lang naman yung pangalan ni Martin Romualdez, dapat ipapatawag nyo, kasuhan nyo sila, si Martin Romualdez, si Saldico, kung impeachable sila, ipapa-impeach nyo, maghain kayo, kasi marami namang matitibay sa mga DDS. Nasaan na yun si Attorney Harry Roque? O si Inday Sara na attorney din, kanyang asawa attorney din, maghain po kayo ng reklamo, ng formal reklamo, ng kaso dito kay Martin Romualdez at Saldico at patunayan natin na sila ay crocs of all crocs dito sa Pilipinas. Hindi yung laway-laway lang. Ang usapin ngayon, hindi laway-laway, talagang ebidensya, sampala ng ebidensya mga kapatid. Tama po ba ako mga loyalista at mga kakamping? Pero mga DDS, ano sa tingin natin? Kaya nating ipa-impeach itong dalawa kung sa tingin natin talagang crocodile sila, kung talagang magnanakaw din sila, or kung talagang kinukurakot ang mga flood projects? Apektado tayong lahat. So, kung ganun, kung mapapatunayan natin, ay talaga namang ako na mismo ang magsabi at sasabihan ko sila na, "Hoy, crocs ka pala." Ay, ito si Martin Romualdez at si Saldico, crocs. Ganon, kung mapapatunayan natin. Di ba? Ang alam ko kasi, galit na galit si Inday Sara dito kay Martin Romualdez dahil sabi niya, ang budget ng gobyerno, nandyan lang lahat kay Martin Romualdez at kay Saldico. So, ngayon, dito na ngayon, nagkakagulo na. So, ebidensya para makakasuhan sila, para ma-prove natin. Malay natin, makuha natin kung magkano yung nasa kamay nila ngayon, makuha natin dahil sabi ni PBBM, walang budget ang DPWH sa 2026. Siguro naman, baka ang budget na yan ay kukuhain dyan kay Martin Romualdez at Saldico. Di pa ganun? Or yung makukuha sa mga bulsa ng mga diskaya, sa mga mamahali nilang kotse. Baka naman galing doon ang budget ng 2026 sa kanilang mga bulsa at saka kay Bryce Hernandez at sa kanyang bossing dyan sa Bulacan, mga kapatid. Ano pang pwede nating sabihin? Nasabi ko na eh. So, yun, labanan ng ebidensya. Ito naman kasing si Mr. Bryce Hernandez, yung mayaman din eh. Galing daw GSIS yung kanyang asawa dati. Siguro, hindi na, kasi sabi niya sa GSIS daw dati. So malamang nung yumaman na sila, meron na din silang mga luxury cars. Milyon-milyon na rin ang kanyang taya doon sa casino. Ang yaman-yaman na talaga nila. So hindi na nagtatrabaho sa GSIS. Dahil what for? Milyonaryo na siya, meron na siyang mamahaling kotse. At saka, kasi casino na lang yung kanyang asawa. Pero itong si Bryce talaga, minention niya itong si Jinggoy at si Mr. Villanueva sa Senate. Naku! Umuusok sa galit ang tenga ni Jinggoy at ni talaga dito. So, hindi sila ngayon mapapalagay at talagang away ang politiko ito. So, ito naman ang tawag nito, ang burden of proof. Ang magpapatunay sa kanyang mga patutsada, sa kanyang akusasyon ay nasa kamay ni Hernandez. Siya ba ay nagsasabi ng totoo or hindi? Ganon lang yung usapin natin mga kapatid. Samantalang kung hindi pa rin tayo mga DDS makaget over dahil kay Martin Romualdez at Saldico sila ang mga crocs of all crocs, di kilos tayo, hindi puro bunganga. Kasuhan natin sila, gather your evidences,
At sige, uusigin natin itong dalawa. Hindi na naman pwedeng ang mga ang mga diskaya lang ang pwedeng kasuhan. Ayan, galaw-galaw mga kapatid. On that note, hindi na tayo magtatagal. Ako ay magpapasalamat kung kayo ay nakasilip sa ating video na ito. At kung hindi, sana masilip nyo at mag-subscribe sa ating channel at upang sa ganon ay meron naman kayong maiahon sa kahirapan na kapatid sa industriya ng pagbablog. Salamat po mga kapatid at sana ay manonood pa rin po kayo sa next video. Babu!